hindi ka mahina, may lakas ka mula sa Kanya. May mga araw na pakiramdam mo, pagod ka na. Hindi lang pagod mula sa trabaho, kundi pagod sa buhay. Pakiramdam mo, hindi ka na makatayo. You're trying so hard to be strong, to keep it all together. But deep down, you feel so weak. And in those moments, you might feel like your prayers are empty, that your words are not enough, or that God is too far away to hear you. Sa mundo natin, ang pagiging mahina ay tinitingnan na parang isang kapintasan. Sinasabi sa atin ng mundo na kailangan nating maging matatag, na kailangan nating pull ourselves up by our bootstraps. But the Bible gives us a radical and freeing truth. Hindi ka mahina. Your weakness is not a defect. It is the very thing that activates the power of God in your life. Ang Espiritu ang namamagitan sa ating kahinaan. Ang pinakamalaking katibayan na hindi ka mahina ay ang presensya ng banal na Espiritu sa loob mo. Ang Roma, Brao 26:27 ay nagbibigay sa atin ng isang malalim na pangako. Tinutulungan tayo ng Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin, kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. At ang anumang nais sabihin ng Espiritu ay alam ng Diyos, sapagkat namamagitan ng Espiritu para sa mga tinawag na maging banal kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ang ibig sabihin, hindi mo kailangang maging matalino. Hindi mo kailangang malaman ang perpektong salita para ipanalangin ang iyong sitwasyon. Ang tanging kailangan mo lang ay ang daing ng puso mo. Hindi ka nag-iisa. Ang Holy Spirit ay kasama mo sa iyong kahinaan. Siya ay nagiging tulay sa pagitan mo at ng Diyos. Yung mga daing na hindi mo masabi, siya na ang nagiging boses mo sa harap ng Ama. May layunin ng Diyos sa bawat laban. Ang iyong kahinaan o ang labanan na pinagdadaanan mo ay hindi walang kabuluhan. Ito ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Roma 8:28 ay nagsasabi, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ang sakit na nararanasan mo, ang pagsubok na nagpapaluhod sa iyo, at ang kahinaan na nararamdaman mo ay bahagi ng isang proseso. Ginagamit ng Diyos ang lahat ng bagay, pati na ang mga pinakamahirap na sandali para hubugin ka at gawin kang mas matibay. Bakit? Sabi sa mga sumunod na talata, Roma 8:29-30, ang plano ng Diyos ay gawin kang katulad ni Kristo. Ang bawat kahinaan at pagsubok na pinagdadaanan mo ay ginagamit niya para alisin ang mga bagay na pumipigil sa iyo na maging katulad niya. Ang iyong kahinaan ay hindi ang katapusan ng kwento mo. Ito ang simula ng kwento ng Kanyang kapangyarihan. Kaya huwag kang matakot o panghinaan ng loob. Ang lakas mo ay hindi nagmumula sa iyo. Ang lakas mo ay nagmumula sa Kanya.